video atin na bigyan ng reaksyon ang pagsisiwalat ng dalawang witness na kasama sa DPWH. Ito yung mga engineers, mga district engineers na Hernandez. whistleblower ngayon sa Kongreso, sa tinatawag na Infracom or Infrastructure Committee. Itong maganda kasi sila mismo yung naglustay ng pera natin na halos 1 billion na pinagsusugal nila. 4 yata sila dyan na membro Grabe, no? sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Isa na doon yung pinaka-busing nila sa DPWH na Henry Alcantara ang pangalan. At yun ang kanilang i-testify na totoo yung paratang kay Henry Alcantara. At itong nag-testify ngayon ay kasama din to. Dapat may mapanagot din na higher position, hindi lang yan sa DPWH. Dahil meron yan eh. Hindi pwedeng hindi wala. Meron yan. Sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan. Paano naman hindi nagkakilala eh? Ang sarap nga ng post nila dyan. Nako po. Ayan o. Paano hindi nagkakilala? Ano yan? Basta nagpicture lang dyan dyan? Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, you have to proper decorum, please. You have to state for the record the name of the person. Hindi naman pwedeng doon ka na tapos nakipag-picture ka lang dyan. Anong klase yan? Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa unang Soler ginawa yung birthday ni Senator. Ano, pupos ka lang dyan tapos may nakipag-picture sa lo dyan? Please state for the Pwede record in this picture. Oo. Si Boss Henry Alcantara po, tsaka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture. Magkakilala yan dyan. So again, these are pictures with Oh, known personalities. ano naman during yung the mga yan? birthday Oh, di ba? of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear. What do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right. Thank you. Please proceed. Next picture, please. Ayan, So what is the context of this picture? daming pera dyan, oh. For the benefit of people that are looking. May mga listahan dyan, oh. Who had Oh. taken this picture and Na parte-parte na yan. Oh, may parte-parte na yan. Naalala ko po, ako po nag-picture nito. Hmm. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Sino yung taong yun? Boss. Na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niya? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. Yung mga designated... May pagmamayari. Oh, Meron na yan. Honor. Kaya nga na ba, ano na eh, parte-parte na. Can he name them? Sino pagbibigyan ng mga pera niya? Andiyan, oh, mga listahan, oh. I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair, hindi lang po ma-clarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yun, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po, may limpak-limpak na salapi at district office mismo. Kailan? Kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date. Diba? I think we will get the metadata of Yes, this. importante For po yun. submission. At to clarify, pasensya po, clarify lang po. Normal po ba sa opisina ng gobyerno, DPWH, na merong ganyang piles of cash, yung mga transaksyon ng gobyerno? Please Yung mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno. Hindi naman normal Please yun. respond, Mr. Engineer Hernandez, please. Alright, just answer please. So, We will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture please. Ayun, ito mga kababayan, normal lang daw yung pagkakita nila yung pera ng Grabe naman. gobyerno, pera ng taong bayan. Grabe talaga. Grabe, koleksyon ng taxes. Alam niyo ba na kahit anak niyo na maliit, kapag bumili ng candy, ay meron ng value added tax. Yung mga nagpa-load, ay merong value added tax. Sino man yung bumili, kahit matanda, kahit retirado ay may nagbabayad ng value added tax. Hindi lahat lang ng nag-opisina o nagtrabaho ang merong taxes. Kundi, pati rin yung mga bumibili. Kaya lahat ng mamamayan, basta't bumili, may nagbabayad ng taxes. Indirect, yung value added tax. Direct taxes yung binawas talaga sa sweldo. Kaya dapat lang tayo magagalit dito, mga kababayan. Kung ako si PBBM, gagawa ko ng batas na firing squad eh. Bitay. Kaya Bitay. dapat yung masakit talaga, hindi yung lethal injection, walang sakit yun eh. Bitay Kaya dapat. yung
ancient na pamaraan na babatuhin ka, ibaon yung katawan mo, yung ulo lang yung nakalitaw, tsaka pagbabatuhin ng mga tao kung gusto, kung sinong may gusto na bumato ay malayang bumato sa ulo mo. Yun ang maganda hanggang matigop. Di ba mga kababayan? Kasi sobra na to eh. Sobra na talaga kasi 2022 pa pala, ganyan na ang kanilang kalakaran sa opisina mismo ng DPWH. Sobrang demonic na ano to. Grabe. Kawain. Kahit lang sana nagnakaw, isang bando lang sana ang pinagnanakaw nila. Eh hindi. Sa ghost project ay buong budget. Ibig sabihin kapag may budget na 1 billion sa ghost project, yun na yun. Paghatihan na nila yun ng opisyalis ng DPWH at saka ng Grabe talaga, no? mga congressman at senador. So ito yung kalakaran pala. Kaya marami ang makulong ngayon. Marami. Baka si Jinggoy nga, mas rihas na naman yan. Dalawang beses. Eh, mas rehas. Tapos makabalik pa rin pagka senador. Grabe naman itong batas natin, no? Pati mga convict, may mga pagkandidato pala eh. Okay, patuloy tayo dito sa ating video courtesy ng Manila Bulletin. At sa hindi nakakaalam, itong witness dito ay isa rin to sa membro ng mga nag-lustay ng pera ng bayan. Ito ay isang district engineers. Dalawa kasi ito. Mga engineer yan ng DPWH Bulacan. Sila yung may hawak ng Bulacan projects. Kaya taga Bulacan, malaya kayong kumuha ng latigo, latiguin nyo to. At pwede nyo rin batuhin hanggang sa bubukol yung ulo. Okay, so balik tayo sa video. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman there is Sunay. some picture kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back? Pakibalik daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Yung bond paper sa may nakasulat yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. Alright, Sinabi niya, next picture please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino, basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Pero lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko oo, po, maganda. politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, next Yan, picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture, can we explain? Mr. Chair, Well, para ba yan sa project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes, Please respond. as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga po tinatawag na proponent, nakausap niya. Ayan, grabe. So proponent yung kausap daw. So ibig sabihin yung kausap na ng kanilang bossing ni Alcantara, ayun yun na yung congressman or senador. Kaya dito dalawang grupo to ng pera. Yung nasa unahan mas marami. Yan siguro yung sa senador. At ito yung sa harapan natin medyo kukunti lang ay sa congressman. Ngayon bilangin natin to kasi bawat bundle dyan ay 300,000 yan bawat bundle eh. So dalawang bundle is 600,000. Malalaking bundle kasi ito pinagsama-sama na. So dalawang bundle dyan halos 1 million na yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nasa 25 million itong nasa una. So yung nasa likuran times 2, yan ay 50 million sa estimate ko lang. So merong 20 to 50 million, 70 million lahat yan sa estimate ko lang. Ang nandyan. Kawawa talagang taga Bulacan. Dapat na igawa yan ng mga flood control projects. Eh hindi na kasi pinagkati-atihan na nila. Grabe talaga. 2022 pa daw to. So ibig sabihin 23, 24, 25. Meron pang 4 na taon Grabe talaga. na namayagpag tong mga scammers na to. Grabe nung saya-saya nila ng 4 na taon. Kaya dapat talaga maparusahan. Yung masakit na parusa, hindi lang yung makulong lang. Patuloy tayo sa video. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung pinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So yan po yung, dyan po pinaprepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran na para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the, of our office. Yun po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong, alam ko po, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara may-ari niya.
ito mga kababayan, ang sarap-sarap ng buhay, may milyaran pa. Sigurado ako dyan, may tig-isang kwarto sila. At yan din nila dinadala yung kanilang mga Chika napakaraming babes. mga chika babe. Mga Kahit chika babe. 10,000 lang ibigay mo, sasama na yun eh. Di ba? Kahit mga estudyante, sasama na yun, pambili ng cellphone. At masayang masaya yung mga chika babes. Dahil malalaki ang binibigay nila eh. Kaya, ito, sinabi ni Hernandez na nagrenta talaga sila ng private residence para doon nila ito pagbilang-bilangin itong grabe na pangaraming pera ng gobyerno. Kaya nagagalit si PBBM eh. Kaya pala nagagalit kasi sobra talagang pagnanakaw. Hindi lang nakaw na yung kukunti-kunti talagang buong-buo nilalamon yung budget itong mga hinayupak na ito. Kaya dapat yung Alcantara talaga, dapat yun ay kung ako yung presidente, babalik ako sa parusa na ancient, yung sinaunang panahon pa. Halimbawa, yung itatali ka sa poste at gawin kang barbecue, di ba? Ipapakita sa publiko. O kaya yung pareha sa Muslim na puputulan ka ng ulo. Yun siguro yung maganda, yung gilutin. O kaya yung garuti, yung pinipihit yung lubid sa liig mo hanggang sa hindi ka makahinga. O kaya yung sa cowboy na ibibitin ka sa lubid at mawalan ka ng hininga, di ba? So yung masakit talaga na parusa kasi sobrang pagnakaw eh. Yung si Itchagaray, di ba? Namatay sa lethal injection. Siya lang yung sinampulan. Pero hindi po, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din si Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto ko tanungin ni Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Bakit kanina, may marami siyang sinabi kasi nungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato. patapusin mo na. Ano ba? Pero ba? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright, there is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our Boss Henry Alcantara. Alright, sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina, dahil medyo masailan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security. Yes po, the committee commits to the safety and security of the witnesses and business persons who are here. We're committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context, 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kaya parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng commission. Ayan, so confirm na kay Joel Villanueva message siya at nagpahiwatig na mababa yung pondo, ibig sabihin mababa ang kanyang komisyon. Ngayon, humingi yata ng medyo malaki-laki na SOP. Di ba kaya walang ligtas si Villanueva eh? Kaya inosente pa, bukas kamay pa, yun pala eh, ito kasama siya. Ganon din si Jinggoy, pangalawang convicted na noon eh. Tapos naging senador pa ngayon, convicted na naman. Ang galing ng mga mukha, no? Talagang poker face eh. Si Jinggoy, akala mo na malinis. Hindi man lang nagilty yung mukha, pagalit-galit pa eh. Nagagalit pa eh. Yung Villanueva naman, ganun din. Kanina, siya, hugas kamay. Nawala siyang kinalaman dyan. Lahat naghugas kamay eh. Escudero, hugas kamay. Yun pala eh. Meron pa tong iba na lalabas ngayon ng mga senador at congressman. Kaya, atin ang tabayanan bukas. Baka mayroong mga bagong, mga kababayan. Bagong mga breaking news tungkol dito. Alright, pag-comment na lang sa ating comment section sa masasabi nyo sa mga grabing pagnanakaw sa ating kabanang bayan.